Joanna, malapit na po ba tayo? Ito na po ba yung sinasabing merkado? Oo, malapit na. Kaunting lakad na lang nandun na tayo. Huwag ka nang masyadong matanong. Ano po ba kasing papasukan ko, Tia? Hanggang ngayon, hindi niyo pa nasasabi sa akin. Galing pa tayo sa ating isla tapos nakarating na tayo dito sa syudad ng Iloilo. Hindi ko pa rin alam ang aking magiging trabaho. Sinabihan na kita, di ba? Huwag ka nang masyadong maraming tanong. Napakakulit mo. Huwag kang masyadong mag-alala. Mabait naman ang iyong magiging amo. Sa nabalitaan ko, maayos naman niyang tinatrato ang kanyang mga muchacha at trabahador. Kinakabahan lang naman po ako, Tiawana. Unang beses ko lang po kasing mamasukan dito sa syudad. Ito pa nga lang ang unang punta ko rito sa Iloilo eh. Kung di lang sana na maalam ng biglaan si Ina. Mananatili lang ako ron sa ating baryo. Yun nga lang, wala na ang iyong ina. Kaya harapin mo na lang ang kinabukasan mo rito sa syudad. Naiintindihan mo naman siguro yun, hindi ba? Opo. Oh, anong nangyayari sa kanila? Hindi maganda to. Mukhang sumalakay na naman ang Ang ano po, Tia? aswang. Aswang? May aswang sa lugar na to? Oo, ilang buwan na rin niyang nananalasa. Natatagpuan na lang ang mga biktima na naliligo na sa kani-kanilang dugo. Bukas din ang sikmura at dibdib. May isa pa ngang nakahiwalay talaga ang ulo. Diyos ko, kung ganun, hindi ligtas ang mamuhay rito, Tia. Basta, huwag ka lang lalabas ng iyong tutuluyan kapag gabi. Mananatili kang ligtas. Ganun lang kadali. Sapat na po ba yun? Baka mas mainam kung tayo umuwi na lang. Yan ang wag na wag mong babalaking bata ka. Ang laki na nang naigastos ko sa ating pamasahe at pagkain sa biyahe. Bukod pa doon ay hinihintay ka na rin ang inyong magiging amo. Kaya ang mabuti pa, huwag ka nang makulit. Dumiretso na tayo roon at nang hindi ka na makarinig ng kung ano-ano. Bandang unang bahagi ng ika-18 siglo, panahon pa ng mga Espanyol. Pumanaw ang ina ng dalagang si Dayang. Wala na siyang ibang kamag-anak na kasama sa kanilang liblib na baryo sa isang isla na malapit sa Iloilo. Kaya naman, nakapagpasya siyang sumama na sa kanyang tiyawana na kapatid ng kanyang ama. Dinala siya nito sa mismong syudad ng Iloilo upang mamasukan sa isang pansiterya. Ang hindi niya alam, iyon na pala ang magiging simula ng tuluyang pagbabago ng kanyang buhay. Simula ng isang malagim na karanasang tatakbo ng mahigit 100 taon. Ang akala ko po sa pansitan ako magtatrabaho, Joanna. Bakit dito tayo pumunta sa bahay sa likod? Dito ang bahay ng may-ari ng pansitan. Dito ka rin tutuloy kung sakali. Isa pa, hindi pa naman sigurado kung magiging serbidora ka nga ba sa pansitan o muchacha sa bahay na to. Ako? Magiging muchacha? Pero Tia... Bakit? Ayaw mo? Aarte ka? Ayos lang sa'yong walang kainin at mamatay? Pero sabi ni Ina, huwag ko daw pangaraping maging alipin o muchacha. Sa mga aking kapalaran, sasamantalahin lang daw ako ng mga dayuhan at mayayaman. Marami naman daw akong pwedeng pasuking trabaho. O di naman kaya magtanim na lamang ako ng palay, mais at gulay. Napakadami mong satsat. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Hindi na tayo pwedeng bumalik sa isla. Isa pa ay nabayaran na ako. Nabayaran? Oo, wala. Ang ibig kong sabihin, nakagastos na ako sa pagpunta natin dito. Mahirap nang bawiin yun. Nabayaran ka na, Tia. Ibinenta niyo ako. Huwag ka na lang kasing mag-inarte. Magiging maganda naman ang buhay mo rito eh. Mabait naman ang iyong magiging amo. At saka hindi ka na pwedeng umatras dahil tutugisin tayo ng mga gwardya sibil. Ang laki na nang naibayad niya sa akin. Bakit niyo nagawa sa akin to, Tia? Magandang umaga. Oh, ikaw pala, Juana. Ito namang sinasabi mong pamangkin.
Unang kita pa lamang ni Dayang sa matanda ay may bumahid ng kilabot sa kanyang kalamnan. Nanigas ang kanyang mga binti. May bumubulong sa kanyang tumalikod na at tumakbo. Pero hindi niya nagawa. Isa pa ay inaalala rin niyang baka habulin nga siya ng mga gwardya sibil pag nagkataon. Magandang umaga rin po, Senyor Apitong. Ay, opo, ito na nga po. Ito ho si Dayang. Bumati ka ng magandang umaga kay Senyor Apitong. Ano ka ba? Magandang... Ayos lang. Naintindihan ko ang iyong kabahaya. Subalit tatanungin kita. Nakahanda ka na bang magtrabaho para sa akin? Ikaw ay magiging alalay ko rito sa bahay. Pwede mong sabihin isang muchacha. Pero ayokong gamitin ang salitang yun. Nakahanda na po siya, Senyor. Kinakabahan lang talaga siya dahil unang beses niyang magtrabaho at unang beses din niya rito sa syudad. Pero sinisigurado ko ho sa inyo, hindi kayo magsisisi. Napakabait, masipag at masunuring bata nitong si Dayang. Maalam din sa mga gawaing bahay. Ikinatutuwa ko kung totoo ang sinasabi mo, Wada. O siya, maaari ka nang pumasok, Iha. Narinig mo? Pasok na raw. Huwag kang magpapasaway dyan kay Senyor Apitong, ha? Mabait na tao naman yan, eh. Huwag mo akong bibiguin, ha, Dayang? Dahil kung hindi, lagot ka talaga sa akin. Pero tiya, Sige na po, Senyor. Ayos na po. Papasok na po siya. Ako rin ho'y aalis na. Ako ay babalik na rin sa aking amo. Magpakabait ka rito, ha, mahal kong pamangkin. Umalis si Tia Juana. Gustong sumunod ni Dayang at kumapit sa laylayan ng damit nito. Gusto niyang makiusap at magmakaawang ibalik na siya sa isla. Subalit, hindi niya magawa. Lalo na nang may mapadaang gwardya sibil sa tapat ng bahay. Hindi iyon huminto. Pero alam ng dalagang hindi siya makakatakas kapag siya ang hinabol ng mga yon. Pinili na lamang ng dalaga na pumasok sa bahay ng matanda. Dinala siya nito sa kusina. Doon ay may isang pahabang hapagkainan. Gawa iyon sa mamahaling uri ng kahoy at napakakapal. Heto, pansit. Isa ito sa mga binibenta namin sa aking pansitan. Kumain ka. Kita kong gutom ka na eh. Dayang, tama. opo, ako po si Dayang. Maaari ka bang magkwento tungkol sa iyong sarili? Ilang taong ka na ba? Ano ba ang buhay mo sa inyong isla? 17 taong gulang po ako. Mangingisda ang aking ama noong nabubuhay pa siya. Gumagawa naman ng lambat kami ni ina. May maliit din kami sinasakang lupa. Tinataniman namin yun ng gulay. Nasaan na ang iyong ina? Kamamatay lang po niya nung nakaraang 2 buwan. Kaya po sumama na lang ako rito kay tiya. Hindi ko naman inakalang... Dayang, Iha. Hindi ako tanga. Po, Kita ko ang kilos ng iyong tiyahin kanina. Mukhang dinala ka niya rito nang hindi sinasabi ang napagkasunduan namin. kasunduan? Bibigyan ko siya ng karampatang halaga para magdala ng magiging alalay ko rito sa bahay. Sa nakikita mo kasi, ako ay matanda na. Mahirap ng kumilos. Kailangan ko na ng katulong. Ito nga ang unang pagkakataong kinailangan ko ng permanenteng alalay rito sa bahay. Hindi naman ako pwedeng kumuha ng mga tauhan ko sa pansitan dahil mapipilay ang negosyo ko. Kung ganon, ibinenta nga ako ni Joanna. Sa madaling sabi, ganun na nga. Pero huwag kang mag-alala.
Hindi ako kagaya ng mga banyaga. Hindi ko tinatrato ng masama ang aking mga tauhan. Kapag mabuti ka sa akin, asahan mong magiging mabuti rin ako sa iyo. Ang totoo nga Ano po? nakita ko na ang posibilidad na ito. Kaya naman, bahagi lang ng kaya kong ibayad sa pagbili ng trabahador ang inalok ko kay Juana. 30% lang. Ang natitira ay ibibigay ko sa iyo. Hindi inasahan ng dalagang si Dayang ang magiging takbo ng mga pangyayari. Bagamat nanatili ang kilabot niya kay Senyor Apitong. Nakita naman niyang mabuti nga itong tao. Pinagpahinga siya nito nung hapong iyon. Binigyan din siya ng maayos na silid na may papag at tukador. Yun na nga lang, kinagabihan, hindi niya maiwasang mangulila sa kanyang ina at baryo. Hindi rin niya maiwasang makaramdam ng sama ng loob sa sariling tiyahin. Dumungaw siya sa bukas sa bintana at tinanaw ang bilog na buwan. Ina, sana nandito ka ngayon. Sana po gabayan niyo ako. Pabulong na lang din ang pasasalamat ko sa Panginoon kung kasama man ninyo siya ngayon. Salamat kasi napunta ako sa mukhang mabuting amo. Natigilan si Dayang nang biglang manindig ang kanyang balahibo. Iniligid niya ang paningin sa labas ng bakuran. Kita niya ang maliit na hardin ni Senyor Apitong, kung saan may pananim na mga rekado sa pansiterya. Wala siyang nakikitang tao roon, subalit ramdam na ramdam niyang may nagmamatsyag sa bahay. Kinikilabutan talaga ako. Makatulog na nga lang. Sinarado ng dalaga ang kahoy na bintana. Ibinabari niya ang kortina sa loob. Pagkatapos ay humiga na siya sa kanyang papag. Hindi nga lang siya nakatulog agad dahil sa dami ng iniisip. Dumagdag pa ang kakaibang nagmamasid sa kinaroroonan ng bahay. Lumipas ang mga araw. Napatunayan niyang napakabuti nga ni Senyor Apitong bilang tao at amo. Pinapakain niya ng maayos ang mga trabahador sa pansitan at si Dayang sa bahay. Bayad din sila ng maayos. Bukod pa ay ayaw ng matanda na may napapasobra sa trabaho. Sinisigurado nito palagi na may sapat na pahinga ang bawat isa. Hindi nga lang niya maiwasang makapansin ng kakaiba sa kanyang amo. Oo, nagluluto ito ng iba't ibang putahe, lalo sa pansiterya. Pero kailanman, hindi pa niya ito nakikitang kumain ng mga timpladong pagkain. Senyor, sigurado po ba kayang ayaw niya ng sausawan? Walang pampalas yung inihaw na yan eh. Oo, ayos na ito para sa akin. Paborito ko nga ito eh. Basta tandaan mo, kung maghahain ka ng para sa akin, dapat hilaw na gulay o prutas lang. Tinapay na walang anumang palaman. Pwede na rin. Kung karne, dapat baboy, manok o baka. Huwag ang anumang lamang dagat. At tapos, inihaw lang na walang anumang pampalasa at sausawan. Naintindihan mo ba, Dayang? Maliwanag po, senyor. Masusunod po. Mabilis na gumulong ang mga linggo. Naging malapit si Dayang kay Senyor Apitong. Halos lolo na nga niya ito kung ituring. Kaya naman, isinasantabi na lamang niya ang mga napapansing kakaiba sa matanda. Hanggang sa sumapit ang ika-1 buwan doon ni Dayang. Gabi po noon at ganap na kabilugan ng buwan. Senyor, handa na po ang liguan nyo.
naayos ko na rin po ang inyong higaan. Pwede na kayong magpahinga pagkatapos maligo. Salamat, Iha. Pagkatapos kong tanggalan ng balahibo itong manok ay maliligo na ako. Senyor, ba't nga po pala kayo naglilinis ng manok? Magluto kayo. Tapos na po tayong magapunan na. Dayang, kailangan mong ingatan ang pagiging mausisa mo. Sa akin ay ayos lang yan. Pero, tandaan mong pwede kang ipahamak niyan. Senyor Apitong? Wag mo na masyadong isipin yon. Ano ba yung tanong mo? Itong manok ba? May gagawin lang ako rito para sa lulutuing espesyal na pansit bukas. Para pagkagising ko ay handa na. Ganun po ba? Sige na. Ikaw ay matulog na sa iyong silid at ano mangyari, wag na wag kang lalabas sa iyong kwarto ngayong gabi. Panatilihin mo ring sarado ang bintana at wag na wag kang sisilip sa magdamag. Pero bakit po? Malalaman mo rin bukas. Sa ngayon, sundin mo muna ang aking sinasabi. Pumasok ka na, magsara agad ng bintana at matulog na. Maliwanag ba, Dayang? Opo, senyor. Sige po, mauna na ako. Magandang gabi po. Pinaglalaruan ng kilabot at pagtataka ang dalaga nung gabing yon. Gayunpaman ay sinunod na lamang niya ang amo. Natatakot kasi siya sa sinabi nitong maaari siyang ipahamak ng kanyang pagkamausisa. Pumasok siya sa kanyang silid at sinara ang pinto. Lumapit siya sa bintana para isarado na rin iyon. Subalit, napansin niyang bilog na bilog pala ang buwan. Sandali niya iyong tinitigan nang maalala na naman ang ina. Naaalala ko na naman si ina. Maayos naman ang gulong ng kapalaran sa akin dito sa syudad. Pero, nangungulila pa rin ako sa aming munting baryo. Kung magpaalam kaya ako kay Senyor Apitong, papayagan kaya niya akong umuwi pansamantala? Tapos sasabihin ko na lang na babalik ako agad. Ang kaso, baka naman mahirapan siya rito kapag wala ako. Palala ng palala ang karamdaman niya eh. Teka, heto na naman. Kinikilabutan na naman ako. Naramdaman na naman ni Dayang na may nagmamatsyag sa labas ng bahay. Tumanaw siya mula sa bintana. Wala siyang nakitang kahit sino nung una. Napatingin siya sandali sa buwan. Tapos tumanaw na naman sa taniman. At doon ay may nakita na siyang figura sa dilim. May tao. Sino yan? May isara na nga lang tong bintana. Napakasama ng kutob ko. Tarantang sinira ni Dayang ang bintana. Humiga siya sa papag, tsaka nagtalukbong ng kumot. Subalit, hindi nawala ang masama niyang kutob. Pakiwari niya ay may nakatitig diretso sa kanya mula sa labas ng saradong bintana. Ano ba to? Bakit ba ako nanginginig sa kilabot? Parang pakiramdam ko mapapahamak ako. Diyos ko, tulungan niyo ako. Ina, ayoko na. Tulong! Si Senyor Apitong ba yun? Senyor? Ano pong... Madilim ang pasilyo sa labas ng kanyang silid.
Kaya hindi niya masyadong naaaninag ang amo. Gayunpaman ay may nakita siya rong naglalakad na figura. Hindi niya masabi kung si Senyor Apito nga ba yun o kung sinong nanloob. Basta napahinto ito nang buksan ng dalaga ang pinto. Sunod na lang niyang namalayan ay may daliring sumalat sa kanyang noo. Sa isang iglap ay agad siyang nawalan ng malay. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Sino ka? Sino ka? Panaginip. Nanaginip ako. Ay, naku. Mataas ng araw. Napabayat ang tulog ko. Sinagot ako nito kay senyor. Dali-daling lumabas ng kwarto si Dayang. Nadatnan niyang nagkakapina sa kusina ang amo. May nakahanda na ring tinapay at mantikilya. Senyor, pasensya na po. Napahaba yata ang tulog ko. Ay, ayos lang. Mabuti nang nakapagpapahinga ka ng maayos. Maglalaba ka ngayong araw, hindi ba? Medyo mabigat na gawain yun, kaya umupo ka na rito at kumain. Sige po. Nakatulog ka ba ng maayos? Hindi ko po maintindihan ang tulog ko, senyor. Parang nasa gitna ako ng guni-guni, panaginip at katotohanan. Ha? Bakit naman? Mahari mo mag-isalaysay. Una po noon, nakaramdam ako ng masama. May nagmamatyak daw sa bahay natin. Tapos may narinig akong mga yabag sa labas ng silid ko. Binuksan ko ang pinto. May nakita akong kung sino ron. Hindi ko alam kung kayo ba o kung sino mang masamang loob. Sunod ay bigla na lang akong hinimatay. Hindi ba sinabi ko sa iyong huwag kang magbumukas ng pinto? Pasensya na po, senyor. Nag-alala lang po kasi ako. Ayos lang. Basta, wag na sana yung mauulit, ha? Kapag ganap na kabilugan ng buwan, huwag kang magbubukas ng pinto at bintana. Pagganap na ang bilog na buwan. Bakit po? Napaka-mausisa mo talagang bata ka. Nagkakagulong mga tao? Anong meron? Malamang yan ang sagot sa tanong mo. Tara sa labas. Tingnan natin ang nangyari. Tumayo si Senyor Apitong at sumunod sa kanya si Dayang. Pagkalabas nila ng bahay ay natanaw nilang may nagkakagulo sa may harap ng pansiterya. Hinayaan ng matanda ang dalaga na magtanong kung anong meron. At nahintakutan si Dayang sa natuklasan. Senyor, may nabiktima na naman daw ang aswang. Nung kararating ko pa lang dito sa inyo, may ganyan nangyari rin. Totoo po bang halimaw ang may gawa niyan? Totoong aswang ang may gawa niyan. Nagsimula yang manalasa siguro mga 5 buwan na rin. Tuwing ganap na ang kabilugan ng buwan, ay nambibiktima ang isa yan. Nalaman na po ba kung sino ang aswang? Sa narinig ko, ay walang pagmaituro ang mga tao. Kaya ikaw, siguraduhin mong nakasara ang bintana at pintuan ng iyong silid kapag hanap na ang kabilugan ng buwan. Naintindihan mo ba, Dayang? Opo, senyor. Naiintindihan ko na po. Nababahala man ay tinandaan na lamang ni Dayang ang habilin ng amo. Una ay ang huwag masyadong maging mausisa. At ikalawa, panatilihing sarado ang mga bintana at pinto kapag ganap na kabilugan ng buwan. Sumunod siya, lalo pa at walang mintis ang masama niyang pakiramdam tuwing gabi ng kabilugan. Pakiramdam niya ay may nagmamatsyag sa labas. Ramdam niya ang pakay nitong makapasok.
Kapag sumisikat naman ang araw, ay nababalitaan nilang may bago na namang nabibiktima ang aswang. Paulit-ulit na ganito sa loob ng ilang buwang pamamalagi roon ni Dayang. Kasabay nun ay ang lalo ring paglala ng kalusugan ni Senyor Apitong. Senyor, heto na pong hinihingi niyong pinakulo ang dahon ng oregano. Sigurado ba kayong ayaw niyo ng salabat? Ay, hindi. Ayos na yung tsangiyan sa akin. Abot mo na, akin na. Heto po. Salamat. Palala ng palalangin yung kalagayan, senyor. Sa aking palagay ay kailangan niyo nang magpatingin sa mga dalubhasa. Ako po'y nag-aalala para sa inyo. Alam mo, Dayang, natutuwa akong isipin. Hindi nga ako nagkamali sa pagtitiwala ko sa iyo. Napakabuti mong tao. Naku, wala po yun, senyor. Napakaliit na bagay lang po ang paninilbihan ko sa inyo. Kung ikukumpara sa kabutihan niyo sa akin. Pakiramdam ko nga po, nagkaroon ako ng bagong lolo o ama sa katauhan ninyo. Napakapalad ko at sa inyo ako napunta. Ama, ganun ba talaga ang tingin mo sa akin, ha? Opo, senyor. Kung ganon, ay buo na ang pasya ko. Pasya? Anong pasya po? Malalaman mo rin, Iha. Malapit mo nang malaman. May kumakatok. Teka, sa likod bahay yun ah. Bakit siya dun kumakatok? Pagbubuksan ko lang po. Hindi. Ako na. Pero senyor, masama ang kalagayan niyo ngayon. Umasok ko na sa iyong silid. Magkandado ka ng pinto at magsara ng pintana. Pero, bukas pa naman po ang kabilugan ng buwan. Bakit po? Sige na. Pag nagmatigas ang ulo, sundin mo ang sinasabi ko ngayon. Kinabahan ng dalaga. Alam niyang may mali sa nangyayari. Nagulat din siya nang bigla siyang bulyawan ng kanyang amo. Unang beses po kasing nangyari yun. Tahimik na lamang siyang pumunta sa kanyang silid, nakatabi lang ng kwarto ni Senyor Apitong. Bago pa man niya isarado ang pinto, ay nakita pa niyang bumaba ng hagdan ang matanda. Ano kaya nangyayari? Sino kayang kumakatok sa pinto ng kusina? Bakit sa likod siya dumaan? Napakasama ng kutob ko. Kinakabahan ako para kay Senyor Apitong. Pasensya na po, Senyor. Susubayin ko kayo ngayong gabi. Nang marinig niyang huminto ang pagkatok at nagbukas-sara ang pinto ng kusina, ay bumaba si Dayang. Lumapit siya sa pinto ng kusina at sumilip sa may siwang. Doon ay may nakita siyang isang lalaking nakatayo sa labas ng bakod. Nasa mahigit 40 anyos na iyon, matipuno at may kalakihan ang pangangatawan. Nakasuot ng kulay kapeng tsaleko at sombrero. Halatang mayaman. Subalit, hindi maitatanggi ni Dayang na sa lalaking iyon nang gagaling ang masama niyang kutob. Nakita rin ng dalaga na tumayo lang sa harap ng pinto ng kusina ang kanyang amo. Hindi ito lumapit sa nasabing lalaki. Kumusta na, Tandang Apitong? Alam kong alam mo ang aking sadya.
Kaya huwag na nating pahirapan ang ating mga sarili. Ibigay mo na. At ang hindi na humaba ang ating usapan. Alam mo rin ang pasya ko. Hindi ninyo yun makukuha sa akin. Gasinulid na nga lang ang kapit mo sa buhay. Bukas malamang, Oo. papanaw ka na. Nagmamatigas ka pa rin. Hindi ko hayaang mapunta sa inyo ang kayamanan ng ating angkan. Mamatay man ako, ay hindi iyon mangyayari. Huwag! Matigas ka talagang matanda ka. Kung butasin ko kaya ang dibdib niyang alaga mo dyan sa loob ng bahay mo, nang matauhan ka. Napamaang si Dayang sa narinig. Wala silang ibang kasama ni Senyor Apitong sa loob ng bahay. Ibig sabihin ay siya mismo ang tinutukoy ng kakaibang lalaki. Nanigas ang dalaga sa kinasisilipan. Gayunpaman, ay pilit niyang tinatagan ang sarili sa pakikinig. Hindi mo ako maloloko, primo. Hindi mo magagawang makapasok sa bakuran ko. Hindi mo magagawang tumapak sa lupa ko. Ano akala mo sa akin, tanga? Siyempre alam ko yan. Alam kong hindi ko yan magagawa ngayon. Pero bukas ng gabi, kapag tuluyan ka nang nanghina, makakatyempo rin ako. Mababawi ko rin yan sa'yo. Lalong nahintakutan si Dayang sa nakita. Sa isang iglap kasi ay bigla na lang nangitim ang balat ng lalaki. Pumula ng husto ang mga mata nito. Humaba rin ang mga ngipin at kuko. Hindi to totoo. Aswang ang lalaking yan. Oh, Senyora Pitong. Nakita at narinig mo. Opo. Nasaan na po siya? Nasaan ang aswang? Umalis na. Pero narinig mo, mabalik siya rito bukas ng gabi. At sa gabi nagganap ng kabilugan. Halika sa hapag at mag-usap tayo. Naupo si Dayang sa isang gilid ng makapal na hapagkainan. Ang kanyang amo naman ay sa karaniwan nitong pwesto sa may dulo. Humugot ng malalim na buntong hininga ang matanda. At laking gulat ng dalaga nang bigla nitong sinapak ang ibabaw ng isang kanto ng mesa. Senyor, galit po ba kayo sa pakikinig at panonood ko sa inyo ng Tignan mo ito. Nagtaka ang dalaga nang may bumukas na isang lihim na taguan sa binti ng kantong sinapak. Doon ay may hinugot si Senyor Apitong, isang maliit na kahong gawa sa itim na kahoy. Nasa isang dangkalang haba at kalahating dangkal ang kapal. May kinuha rin siya roong isang maliit na librito. Ano po yan? Ito ang lihim na kayamanan ng aming angkan. Kayamanan? Ihanda mo ang sarili mo, Iya. Bubuksan ko. Maintindihan ko kung matatakot ka sa makikita mo. Pero sana'y tandaan mo, hindi ako masamang nilalang.
Ayokong manakit ng tao at ng kahit sino. Ano po bang gusto niyong sabihin, senyor? Ihanda mong sarili mo. Opo, opo. Idinikit ni Dayang ang likod sa sandalan ng kinauupuan. Lumalamukos sa kanyang utak ang lahat ng narinig at nakita. Pumikit, lumunok ng laway, bumuntong hininga, tsaka dumilat ulit. Handa na po ako, senyor. Sige, heto. Bubuksan ko. Ano po yan? Ginto. Ay, senyor, ano nangyari sa inyo? Halos panawan ng ulirat si Dayang nang makitang nagbago ng anyo ang kanyang kaharap. Umitim din ang balat nito, pumula ang mga mata, saka humaba ang mga ngipin at kuko. Dayan, ako pa rin ito. Ako pa rin ang iyong senyor, Apitong. Talaga po, hindi niyo po ako sasaktan. Hindi niyo ako papatayin. Sinabi ko na, ayokong manakit ng kahit sino. Hindi ako pumapatay sa mga tao rito kada kabilugan ng buwan. Kundi, yung demonyong nakita mo sa labas kanina. Bakit niyo po pinapakitang totoong anyo niyo sa akin? Papatayin niyo po ba ako? Tumingin ka sa loob ng kahon. Marahang itinulak ng aswang ang maliit na kahon sa ibabaw ng mesa. Inilapit niya iyon sa dalaga. Si Dayang naman ay agad na sumilip. Nakita niya sa loob ang iilang piraso na mga gintong barya. Bawat isa ay kasukat lamang ng kuko sa hinlalaki. Ilang sandali pa ay natauhan na lang si Dayang nang sinarana ni Senyor Apitong ang kahon. Agad-agad ay nanumbalik din ang matanda sa kanyang anyong tao. Senyor, sinusumpong naman kayo. Ikukuha ko lang po kayo ulit ng tiyang oregano. Dito ka na lang. Makinig ka sa akin, Dayang. Hindi na ako magtatagal. Senyor naman huwag kayo magsasalita ng ganyan. Gagaling pa po kayo. Tandaan mong kumuha ko ng alalay. Dahil nangihina na ako. Ibig sabihin ay inaasahan ko na ito. At hindi ako nagkamali. Hindi ako nagkamali. Dahil ikaw ang napunta sa akin, Dayang. Ikaw na itinuturing ko na rin aking anak. Senyor, huwag muna kayo magsalita ng ganyan. Hindi pa kayo mamamatay. Ayoko na ulit mawala ng mahal sa buhay. Nakikiusap ako. Huwag po muna, senyor. Natutuwa ako, Dayang. Natutuwa ako dahil mabuti kang tao. Pero sana, mapatawad mo ako. Patawad dahil ikaw ang pinili ko. Pinili kong sumubok gawin kung saan ako nabigo. Senyor, ano po bang sinasabi niyo? Kailangan niyo na po talagang matingnan ang mga dalubhasa Walang magagawa ang mga eksperto. Higit 1,000 taon na ako sa mundong ito. Sabihin na natin, umabot na ako sa hangganan ko. Ngayon, nakikiusap ako sa iyo. Kaya tanggapin mo ang sumpa ng aming angkana.
Wakasan mo. Teka ho, senyor. Ano po bang magagawa ko? Pangkaraniwang tao lang ho ako. Wala akong alam sa mga ganyang bagay. Lumunok ka ng isa sa mga gintong barya. Nasa librito ang lahat na kailangan mong malaman. Pagkatapos ay umalis ka na agad. Pagpakalayo-layo ka, tumakas ka habang hindi pa alam ni Primo na ikaw ang bagong tagapagmana. Hindi ka dapat naabuti ng gabi bukas. Pero senyor, paano ko kayo? Hindi ko kayo pwedeng iwan dito ng basta. Gagawin mo o hindi? Napatitig si Dayang sa saradong kahon. Lumingon siya ulit sa kanyang amo. Napalunok siya ng laway. Pagkatapos ay kinuha niya ang kahon at binuksan. Napangiti ang senyor. Tinitigan ni Dayang ang mga lamang gintong barya sa loob ng kahon. Senyor, magiging aswang din po ba ako kapag lumunok ako ng isa nito? Oo. Magiging aswang ka, Iha. Hahaba ang buhay mo. Babagal ang iyong pagtanda. At hanggat nabubuhay ka, walang ibang pwedeng maging aswang sa pamamagitan ng mga iyan. At kailangan ko maghanap ng paraan na mawasak ang sumpa. Oo. Kailangan masira ang kayamanang iyan. Doon ako nabigo. At hindi pwedeng mapasakamay ng masasamang aswang ang kayamanang ito. Tama po ba, senyor? Ama, Iha. Kaya kailangan mo nang magpasya. Tatanggapin mo pa o hindi? Maintindihan ko kung ikaw ay tatanggi. Subalit, sa pagpanaw ko bukas ng gabi, pagkakaroon ng pagkakataon si Primo, nakunin niyan. Tatanggapin ko, senyor Apito. Gagawin ko ang inyong layunin. Kumuha ng isa sa mga barya si Dayang. Sa liit nun ay kayang-kaya iyong malunok ng isang tao. Muli siyang bumuntong hininga, isinubo at nilunok ang barya. Noon din ay agad siyang nakaramdam ng matinding sakit sa gitna ng dibdib. Anong nangyayari sa akin? Napakasakit, senyor! Napakasakit! Pagiging mahirap ang iyong buhay mula ngayon. Mahaba, mahirap at malungkot. Patawad sa mabigat na pasaning iniatag ko sa iyong balikat. Subalit, ito na lamang ang naiisip kong paraan. Maghanap ka ng malakas na albularyo. Isang albularyong may kakayahang gumapi ng isang malakas na aswang. Sa ganoong paraan lang mapuputol ang sumpang nakadikit sa mga gintong barya. Senyor, masakit! Nahilo ako! Nagdidilim ang paningin ko! Ito na huling nating pagkikita, Dayang. Paggising mo ay nasa malayong lugar ka na. Sa lugar na hindi ka kaagad matutunton ni Primo sa loob ng ilang araw. Mula roon ay tumawid ka ng dagat. Manghihina ka. Pero hindi ka mamamatay hanggat
hindi ka lulusong sa tubig alat. Humanap ka ng malakas na albularyo. Tapusin mo ang ating layunin habang iniiwasan ng masasamang mga halimaw. Senyor, hindi ko na kaya. Paalam, Dayaga. Paalam, mahal kong tagapagmana. Hindi. Senyor! 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 Nasaan ako? Anong lugar to? Gano'ng katagal akong walang malay? Oh. Bayong? Nagising si Dayang sa gitna ng isang kakahuyan. May katabi siyang isang bayong. Hinalughog niya iyon. Nasa loob ang iilan niyang mga gamit, ang kahon at ang librito. May nakita rin siyang nakasupot na medyo marami-raming karning baboy. Kinuha niya sa supot ang isang piraso ng karne. Nagpalingalinga upang siguraduhin walang kahit sino sa paligid. Totoo kayang asong na ako. Hindi na nga ba ako isang tao? Oh. Masarap. Nasasarap man ako sa ilaw na karne. Muli niyang hinalughog ang bayong. Sa bandang ilalim ay may nakita siyang supot ng malaking halaga ng salapi. Doon ay naalala niya ang dapat niyang gawin. Tatakas ako. Kailangan kong umalis dito. Kailangan kong tumawid ng dagat. Kailangan kong tuparin ang layunin ng aking amo. Binagtas ni Dayang ang kakahuyan. Pinapakiramdaman ng sarili. Hindi maiwasang mamangha dahil hindi siya nakakaramdam ng pagod. Noon din ay napansin niyang mas maputla sa karaniwang kulay ang kanyang balat. Huminto siya sa tabi ng konting naipong tubig ulan sa lupa. Nakita niya ang sariling refleksyon. Pangkaraniwan pa rin naman ang kanyang itsura, maliban sa pagputla ng kanyang balat. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa isang bayan. Doon ay sumakay siya ng barko palayo sa Iloilo. Palayo sa isla ng Panay. Sa Maynila ang punta. Medyo nahihilong ako. Ito sigurong epekto ng dagat sa akin. Pero hindi. Hindi ako susuko. Kaya ko to. Kakayanin ko to. Naging napakahaba ng paglalakbay at buhay ni Dayang. Kung saan-saan na siya nakarating sa Pilipinas. Kung ano-ano na ang naging kunyari ang buhay niya. Para lang hindi mabulgar ang pagkaaswang. Ilang ulit na rin siyang muntik mahuli ni Primo. Hindi na mabilang ang pagkakataon kung kailan ginugusto na niyang sumuko. At pabigat na rin ng pabigat ang lungkot sa kanyang damdamin. Paulit-ulit mo ba namang masaksihang namamatay ang mga taong naging malapit sa iyo? Yun nga lang, hindi kasya kung isasama ko lahat dito sa liham ko ang mga iyon. Kaya naman,
Pipiliin ko lamang ang dalawang pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay. Ang una ay kung kailan ipinamana sa kanya ng isang negosyante ang isinumpang ginto. Ang bahagi na narinig ninyo na ngayon lang. Ang ikalawa naman, ang huling bahagi ng kanyang pakikipagsapalaran. Kung magtatagumpay ba siya o hindi, malalaman ninyo. Babalik na naman akong Mindanao. May mapapala na ba ako ngayon? Malabo. Wala pa rin yan, panigurado. Wala pa rin akong mapapala. Magpapatuloy lang ang buhay ko na parang ilog. Maghihintay na lang ako ng ilang daan o 1,000 taon hanggang sa bumigay na ang lecheng katawang to. Ikaw ang kabalo na lang kaya ako sa dagat. O isuko ko na lang ang kayamanan sa primong yon. Hindi. Kahit paano. Ayoko pa rin namang biguin si Senyor Apitong. Sana lang. Malapit na ako sa hinahanap ko. Sana. Lintik na dagat to. Nangihina na naman ako. Mahigit 100 taong mula nang magsimulang maglakbay si Dayang sa labas ng isang pier sa lalawigan ng Zamboanga. Hay, sa wakas. Nakababa na rin ang barko. Ano? Diretso uwi ka na sa inyo, Kuya Lucio? Ganun na nga. Malamang naghihintay na yun si tatay. Oo nga pala. Ingat ka pag uwi mo ha. Tandaan mong mag-isa ka na lang sa inyo ngayon. Ito naman. Huwag mo akong alalahanin. Matibay yata to. Oh, anong tinitingin-tingin mo dyan? Yung babae, tingnan mo, pasuray-suray. Oo nga no. Anong nangyari dyan? Nahilo ba? Ayan na nga bang sinasabi ko eh. Tara Perla, tulungan natin. Kakababa pa lamang noon ng barko ng magpinsang Lucio at Perla. Galing silang Cebu dahil may dinaluhan silang kasal ng isang kamag-anak. May nakita silang isang babaeng bigla na lang hinimatay at napasubsob sa sahig. Sila ang medyo malapit, kaya sila na ang nagkusang loob. Pinagtulungan nilang bitbitin ang babae at ang travel bag nito papunta sa isang tabi. Ate, ayos ka lang. Ate, Tubig. Tubig. ayan, nagkakamali na siya. Tubig daw. Humingi ka ron sa may tindahan oh. Sige, teka sandali. Tubig. Hintay lang bini-bini. Babalik din agad yung pinsan ko. Kumalma ka muna. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Nahihilo ako. Nangihina ako. Kumuha si Lucio ng isang tuwalya sa kanyang bag at pinaypaya ng babae. Kita naman niyang kumakalma ito. Hindi rin niya mapigil na titigan ang napakaganda nitong muka. Medyo maputla, mukhang dayuhan. Napakaganda ng hugis ng mga mata, ilong at mga labi. Abot baywang din ang maalon at napakaitim nitong buhok. Sa tantya ni Lucio ay kaedaran lamang niya ito. Siguro ay nasa 25 anyos. Salamat.
Salamat talaga sa inyong dalawa. Nako, wala yun ate. Masaya kaming makatulong. Ano nga palang pangalan mo? Itong si Kuya pangalan agad. Nagtatanong lang eh. Ikaw napakasama ng isip mo. Dayang. Ako si Dayang. Saan ka nga pala rito sa Zamboanga pupunta? Ang totoo, hindi ko rin sigurado eh. Basta naisip ko lang na sumakay ng barko papunta rito. Hala, pwede ba yun? Ang totoo, matagal na akong pag-alagala sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kung ganon, wala kang matutuluyan? Nako, delikado yan, Binibini. Hindi ka naman pwedeng matulog na lang sa kahit saan. May baon naman akong pera kahit konti. Pwede akong umupo ng kwarto. Baka may alam kayo. Tapos maghahanap na rin siguro ako ng trabaho. Mauupahan? Wala eh. Malayo pa kasi sa amin mula rito. Mga ilang oras na sakay at lakad pa. Pwede po kayo sa bahay ko ate. Oo nga no. Mukhang mabait ka naman eh. Hindi mo naman siguro ko gagawa ng masama, no? Talaga? Opo. Kamamatay lang kasi ng tatay ko. Tapos, matagal lang sumakabilang bahay ang nanay kong pinaglihi yata sa higad. Kaya yun, naiwan akong mag-isa sa amin. Nakakahiya naman. Magbabayad na lang ako ng upa sa'yo. Ano nga palang pangalan ninyong dalawa? Lucio. Ako si Lucio. Itong pinsan ko naman si Perla. Nang umayos-ayos na ang pakiramdam ni Dayang, ay isinama nga po siya ng dalawang magpinsan. Sandali nga lang napahinto ang dalagang, isang lihim na aswang, nang may madaanan silang lupang may naipong tubig ulan. Tumingin siya sandali roon. Nakita niyang bahagya na palang tumanda ang kanyang itsura. Makalipas ang mahigit 100 taon. Mula sa pagiging isang 17 anyos, ay mukha na siyang nasa 23 o 25. Mano ho, tay? Oh, mabuti naman na nakarating na kayo. Oh, ba't nag-uwi ka ng babae rito, Lucio? Tatay naman eh. Nakakahiya. Hindi ko babae yan. Siya si Dayang. Nakilala namin ni Perla sa May Pierre. Tinulungan namin. Kung ano-ano iniisip ninyo, lasing na naman kayo eh. Tinulungan ninyo? Bakit? Ano bang nangyari? Nahilo po kasi siya, tiyo. Tapos hinimatay. Na magkamali na, nalaman namin wala pala siyang matutuluyan. Kaya ayun, naisip kong doon na lang siya sa bahay. Ganun ba? O sige. Pasok kayo. Kumain muna kayo rito, Perla. Bago kayo pumunta ng bahay mo, ha? Pumasok sila at naghapunan. Habang kumakain, ay isinalaysay ng magpinsan sa kanilang ama ang nangyari. Sigurado ka bang yung labanos lang ang kakainin mo, Dayang? May adobong sitaw, oh. Ayos na ako rito, Lucio. Gulay at prutas lang kasi talagang paborito ko eh. Mukhang mabuti nga na dinalan niyo siya rito. Mamaya mapano pa siya sa daan. So ikaw naman, Dayan. Bakit ba kasi bumabiyahe ka nang walang pupuntahan tapos mag-isa ka pa? Delikado yung ginagawa mo. Ang totoo po, Mang Takoy. Tumakas ako sa amin. Ano po kasi? Hulaan ko. Ipakakasal ka sa taong hindi mo gusto, tama? Parang gano'n na nga. Mahirap yung ganyan. Yung papangunahan ka sa takbo ng buhay mo. Pero hayaan mo. Pwede ka naman doon kay Perla sa ngayon. Salamat talaga sa inyo. Hayaan nyo. Magbabayad naman ako ng upa. Naku ate, kahit wag na. Tulungan mo na lang siguro ako sa mga gastusin sa bahay. Sabi mo nga, magtatrabaho ka naman, di ba? Isipin mo na lang na talagang magkasama tayo doon.
Yun nga ang nangyari. Nung gabing ding yun, ay hinatid ni Lucio ang dalawang dalaga sa bahay ni Perla. Ilang minutong lakad lang naman yon mula sa bahay ng mag-ama. Sa mga sumunod na araw naman, ay naging maayos ang pagtuloy ni Dayang sa kanilang baryo. Nakapagtrabaho ang dalaga sa malapit na paggawaan ng banig at basket. Bagamat, kapansin-pansin, madalas itong tahimik at gustong napapag-isa. Paano? Uwi na ako. Hinatid ko lang naman talaga yung mga isda rito eh. Medyo marami talaga to, kuya eh. Mahihirapan akong ubusin to. Alam mo namang hindi kumakain ng isda si Ate Dayang. Gawin mong tuyo. Marunong ka naman. Ulam mo na rin yan. Sayang naman kung mabubulok lang yan dun sa bahay. Kung sa bagay. Si Dayang ba? Matagal pang uwi nun? Andyan lang yung kung saan. Mahilig kasi yung magpahangin at maglakad-lakad ng konti pag ganitong oras. Baka nga makasalubong mo eh. Lumakad si Lucio pa uwi. Pasado 7:00 na po ng gabi nun. Medyo madilim ang paligid at wala ng ibang tao. Bilog na buwan lang ang tanglaw sa daan. Nung nangangalahati na si Lucio, ay nagtaka na lamang siya sa kilos ng mga hayop at ibon. Anong problema ng mga hayop ngayon? Ba't hindi sila mapalagay? Teka. Pati ako kinakabahan na rin. Nanlalamig ako. Ano ba to? Sino yun? Ako ba yun? Susundan ko. Kinakabahan man, ay sinundan ni Lucio ang nakitang anino. Hindi kasi maganda ang kutob niya sa isang yun. Sa isip niya ay baka masamang loob na manggugulo sa kanilang baryo. Sumuot iyon sa may kakahuyan. Tuloy-tuloy lang din sa pagsunod si Lucio. Ilang minuto pa, may natanaw siyang nakaupo sa paanan ng isang puno. Nakakubli sa makapal na mga damo. Babae ba yan? Sino ba yan? Anong ginagawa niya? Hindi. Yung ibon? Ninangasab niya? Diyos ko! Nanigas sa pinagtataguan si Lucio nang mapansin ang kakaibang babae. Sa nakikita kasi niya, ay nginangasab nga nito ang nangingisay-ngisay pang ibon. Tinitigan pa niya iyong maigi hanggang sa napansin niyang kulay itim ang balat ng babaeng yun. Hindi. Hindi siya tao. Isa siyang halimaw. Halimaw! Lagot! Nakita niya ako! Tuluyang na estatwa si Lucio nang mapalingon sa kanya ang babae. Nakatitigan niya ang mga pulang mga mata nito. Gumalaw ito, kaya nasinaga ng buwan ang laway nitong nahahaluan ng dugo ng ibon. Halimaw! Halimaw! Tumakbo palayo. Hindi niya ako sinaktan. Bahala na. Halimaw pa rin yun. Makauwi na nga.
Ang buong akala ni Lucio ay katapusan na niya nung oras na yon. Kaya naman, nagtaka siya nang bigla na lang kumaripas palayo ang halimaw matapos siyang makita. Subalit, dahil sa kilabot, ay tumakbo na rin ang binata pabalik sa daan. Anong halimaw ba yun? Aswang? Bakit may ganun dito sa amin? Wala namang aswang dito ah. Paano? Ah! Dayang? Ikaw? Ano bang problema mo? Ba't mo ako sinisigawan? Ba't ka kasi biglang sumulpot dyan? Ano ka? Kanina pa kaya ako rito? Ikaw tong bigla na lang dumating nang nagtatatakbo. Namumutla ka pa at pawis na pawis. Anong maligno bang humahabol sa'yo? Ha? Wala. May nakita lang akong ligaw na hayop. Nadisturbo ko yata kaya ako hinabol. Ligaw na hayop? Wala naman ah. Wala na nga. Nailigaw ko na siguro. Eh ikaw, ba't nandito ka pa? Gabi na. Nagpapahangin lang ng konti. Pero pauwi na rin ako. Sigurado ka? Ayaw mo nang kasama? Sasamahan mo ako? Bakit hindi? Ayaw mo? Ayaw takutin ni Lucio si Dayang, kaya hindi niya sinabi ang tungkol sa nakita. Sa halip ay sinamahan na lamang niya itong maglakad-lakad ng kaunti. Matanong nga kita, Dayang. Ba't ba ang hilig mong mapag-isa? Hindi naman sa nangingialam ako, nagtataka lang. Dahil pagod na ako. Pagod saan? Sa buhay. Pagod na ako sa walang hanggang paglalakbay, pagtatago at paghahanap. Pagod na ako. Gusto ko na lang magpahinga. Kung pwede lang sana. Alam mo, pwede mo namang ikwento sa akin ang mga pasanin mo eh. Makikinig ako. Ilang ulit ko nang narinig yan, Lucio. Hindi naman sa minamasama akong sinabi mo. Pero wala. Sadyang pagod na ako. Kung pagod ka na, bakit di ka muna magpahinga? Maghanap ka ng makakasama mo sa buhay. Nasa hustong edad ka na naman eh. Kung sana gano'n lang kadali yun, ano? Kaso hindi eh. Kaya nga, sabihin mo lang kung ano bang pasanin mo. Yan ay kung gusto mo lang naman. Bakit? Tutulungan mo akong buhatin ang mga pasanin ko? Kung papayag ka, bakit hindi, di ba? Aray ko naman, ba't ka nangungurot bigla? Hindi mo alam ang sinasabi mo, Lucio. Isa pa, ayoko na rin may madamay sa problema ko. Desisyon mo yan. Basta sinasabi ko sa'yo, andito lang ako. Bumulong pa ang mga araw, linggo at buwan. Unti-unting mas naging malapit si Dayang sa mga tao sa baryo, lalo na kina Perla at Lucio. Alam na alam ng dalagang may pagtingin sa kanya ang binata, ngunit ayaw niya itong suklian. Alam niyang masasaktan lang si Lucio kapag nalaman ang totoo niyang pagkatao. Pagkataong pilit niyang tinatago tuwing ganap na kabilugan ng buwan. Hanggang sa lumipas ang mahigit kumulang 7 buwan ng pananatili niya sa baryo. Isang tanghali, nasa bahay ni Lucio ang 2 babae. Eto nang inihaw na manok. Kain na tayo. Etong sa'yo, Dayang. Walang pampalasa yan. Salamat. Ganun ba talaga kalala ang sakit mo, ate? Na hindi ka nakakakain ng mga may pampalasa? Oo, Perla. Nangangati ako at nasusuka rin. Tapos nahihilo.
Kahit konting pampalasa nga lang, umahapdi na ang dila ko eh. Hirap ng ganyan. Di mo malasap ng gusto yung mga pagkain. Ayos lang. Sanay naman ako eh. Tsaka, masarap din naman itong inihaw ni kuya mo. Mabutit na gustuhan mo, Dayang. Kain ka lang ng marami. Lucio! Perla! Tay, ba't di mapintay ang pagbumukha nyo? May nangyari ba? Si Lola, sabing ninyo, naghihingalo na. Diyos ko! Ganun na ba talaga kalala ang kalagayan ni Lola? Albularya naman siya, di ba? Wala ba siyang alam na halamang gamot o ano? Ang sabi ni Lola nyo mismo, nanghihina na raw siya na gusto dahil malapit na ang oras niya. Wala na raw anumang lunas na makakapagpagaling sa kanya. Tapos, sabi nung nagmanita sa akin bukang bibig daw ni nanay sabing ang tungkol sa isang maputlang dalaga. Maputlang dalaga? Oo. Nakikita raw niya sa panaginip niya. Isip ko nga baka itong si Dayang pero malabo naman. Hindi pa naman nakikita ni nanay ito. Baka isa to sa mga pangitain ni Lolang nagkakatotoo, Tiyo. Ewan ko. Ang ating ngayon mapuntahan natin siya bago pa kung anong mangyari sa kanya. Napukaw ang pansin ni Dayang sa narinig. Hindi niya alam na isa palang albularya ang lola ng magpinsan. Bagamat, iniisip niyang baka isa lang din itong pangkaraniwang manggagamot na hindi siya matutulungan. Gayunpaman, ay minabuti pa rin niyang makasigurado. Lucio, totoo ba? Isang albularya ang lola nyo? Oo. Dalaga pa lang si Lola, nag-aalbularya na yun. Pinana pa raw niya sa kanilang kanununuan. Ang galing sigurong manggamot ng lola mo, ano? Sinabi mo pa. Halos lahat ng karamdaman ay kaya niyang lunasan. Kaya rin niyang magpalayas ng mga ligaw na kaluluwa, masamang elemento, o kahit pa demonyo. Ang sabi pa nga sa akin ni tatay, kaya rin ni Lola na pumatay ng mga aswang noon. Totoo ba yan? Oo. Masyado ngang maugong ang pangalan ni Lola dun sa kanila Lalo na noong kapanahunan niya. Ang galing naman. Sana makilala ko siya. Sige ba? Sama ka sa amin. Gusto mo? Isa pa, baka nga ikaw yung sinasabi ni Lola na babaeng maputla. Sumama nga po si Dayang sa mag-anak na pumunta sa Bukidnon. Dekada 60 pa lang noon, kaya pahirapan pang bumiyahe mula Zamboanga. Gayunpaman ay nakarating naman sila ng maayos sa Pakay na baryo. Subalit, hindi pa man sila tuluyang nakakalapit sa bahay ng albularya. Dayang, may problema ba? Ha? Kanina ka pa kasi tulala Pagkatawid pa lang natin ng ilog, nasa kawalan ng tingin mo. Wala to. Medyo masama lang ang pakiramdam ko. Sigurado ka, ate? Baka gusto mo magpahinga na muna tayo. Hindi, wag na. Malapit na tayo, di ba? Baka abutan na tayo ng dilim dito sa daan. Hindi mapalagay noon si Dayang. Ramdam na ramdam niya kasing may napakasamang presensya sa paligid. Bagamat, ramdam din niyang sadya nitong ikinukubli ang sarili upang hindi agad makilala. Ilang lakad pa ay may nadaanan silang burol. Kilala ng tatay Takoy ni Lucio ang pumanaw, kaya sumilip muna sandali ang lalaki roon. Nagtaka na lamang ang magpinsan at si Dayang nang humahangos na lumabas si Tatay Takoy.
Tika, hindi ko inaasahan yun ah. May problema po ba, tay? Yung kaibigan ko, pinatay raw ng aswang. Aswang? Paano naman mangyayari yun? Mula raw kasi ng manghina na gusto si Nanay Sabeng. May nangaaswang na raw rito sa baryo. Mga 3 buwan na rin. Marami-rami na rin ang mga taong napapatay. Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi maganda to. May sinasabi ka, ate? Wala. Nababahala lang ako para sa mga taga rito. Mahirap ang magkaroon ng aswang. Tapos may sakit ang kanilang albularya. Sige na, magpatuloy na tayo. Gusto ko rin makausap ang lola nyo. Kung po pwede pa. Ipinagpatuloy pa nilang 4 ang lakad hanggang sa marating nila ang bahay ng albularyang si Sabeng. Naunang pumasok sina Tatay Takoy at Perla. Si Dayang naman ay naistatwa sa kinatatayuan sa may labas ng pinto. Hinigpitan ng yakap sa dalambag. Dayang, tara na sa loob. Madilim na oh. May isa pang malakas na presensya sa loob. Napakalakas. Tinutulak ako palayo. Dayang? Ano ba to? Anong gagawin ko? Papasok pa ako. Paano ko? Uy, Dayang! Ha? Lucia? Alam mo, kanina ka pa talaga wala sa sarili mo eh. Ano ba kasing problema? Wala. Wala. Huwag mo akong alalahanin. Pagod lang ako. O siya. Pumasok na tayo. Gusto mong makilala si Lola Sabeng, di ba? Halika na. Tsaka madilim na oh. Baka salakayin pa tayo ng aswang dito. Sige. Kabadong sumunod si Dayang sa binata. Noon lang siya nakaramdam ng matinding presensya mula sa isang albularya. Animo ay sumusuong siya sa isang buhawi kahit wala namang pisikal na bugso ng hangin. Yakap-yakap pa rin niya noon ang kanyang bag. Bag na may lamang mga damit, iilang personal na gamit, ang librito at ang kahon. Mabibigat ang bawat hakbang ng dalaga. Pinipilit ang sariling pumasok papunta sa kwarto ng albularya kahit itinutulak siya ng presensya nito paalis. Eto na yung kwarto ni Lola. Pasok na tayo? Sige. Sa wakas, dumating ka na rin. Agad-agad ay binalot ng kakaibang kilabot si Dayang nang makita ang matandang nakaratay sa papag. Lalong nanginig ang kanyang kalamnan. Napaatras siya agad ng isang hakbang na animoy may nagtulak sa kanya mula sa loob ng pinto. Hindi. Bakit ko nararamdaman to? Natatakot ako. Lola? Kilala niyo po. Babae, lumapit ka sa akin. Halika at nang magawa ko na ang dapat kong gawin. Ano bang sinasabi niyo, Nay? Hindi. Hindi ko kaya. Dayang! Saan ka pupunta, Dayang? Dire-diretsyong lumabas ng bahay si Dayang. Inutusan ng albularyang si Sabeng ang mga apo na sundan ang dalaga. Subalit, napakabilis itong nakalayo. Nagtaka ang magpinsan kung paanong nakatakbo ng ganong kabilis ang babaeng maputla. Bakit ako tumatakbo? Bakit ako natatakot ng ganito? Kung kailan abot kamay ko ng katapusan ng layunin ko. Tsaka naman, ano bang nangyayari sa akin? Senyor Apitog!
Gabayan niyo ako! Kailangan kong tapusin to. Kailangan. Kakainis! Babalik ako doon. Babalik ako doon. At tatapusin ko ang... Kumusta, Dayang? Primo! Nang malaman ko ang tungkol kay Sabeng, kinutuban na akong dadaling ka ng kapalaran dito. At hindi nga ako nagkamali. Ngayon akin na! Hindi! Hindi ko ibibigay sa iyo ang demonyo! Bitiwan mo preso ko! Ano ba? Huwag ka nang magmatigas na parang ang tangang si Apitong. Ibigay mo na lang. At nang hindi na humaba ang usapan natin. Wala kang makukuha sa akin! Wala! Kung ganon! Sapilitan ko yung kukuha sa'yo! Lintik! Hayop ka! Tinulak ni Primo si Dayang. Bumangga ang dalaga sa katawan ng isang malaking puno. Gustuhin man niyang magbago ng anyo, ay natatakot siyang makita ni Lucio. Kaya naman, dali-dali na lamang siyang bumangon at tumakbo pabalik sa bahay ng albularya. Nakakainis! Nakakainis! Ano ba kasing nakain ko't umalis pa ako rin sa bahay? Hindi ka na makakalayo! Dito ka na matatapos, lintik na babae ka! Ibigay mo na sa akin ang kayamanan! Hindi! Hindi ko ibibigay sa'yo to! Kung ganon, katapusan mo na! Hinagisa ng bato ni Primo si Dayang. Tinamaan ng isang sakong ng dalaga, kaya siya nadapa. Babangon pa sana siya, ngunit papalundag na sa kanya ang humahabol. Lagot na! Katapusan mo na! Hatong sa'yo! Yan! Buwisit na tao ka! Kailan meron? Lucio! Gulat na gulat si Dayang nang biglang dumating si Lucio. May bit-bit itong itak. Pangkaraniwang itak lang naman yon kung titingnan. Subalit, amoy ni Dayang na may kung anong langis na pinahid doon. Langis na masakit sa kanyang ilong. Baka na merong halal! Hindi mo ako mapapatay ng ganito kadali! Dayang, ayos ka lang? Ba't ka ba kasi tumakbong bigla? Ayos lang ako, Lucia. Salamat. Saktong dating mo. Kuya! Halina kayo! Balik na sa loob ng bahay! Hindi mo na ako mapapakot sa luneta yan! Inalalayan ni Lucio si Dayang na makatayo. Si Perla naman ay tuloy-tuloy ang pagsasaboy ng langis sa kanilang likod. Ang totoo ay masakit yon sa ilong ni Dayang at nakapangihina sa kanyang katawan. Pero pinilit niyang indahin, makabalik lang sa bahay ng albularya. Ineng, huwag kang matakot sa akin. Alam ko ang iyong lihim. At alam ko kung anong kailangan nating gawin. Lola, ano po ba kasing kailangan niyo kay Dayang? Ba't niyo siya napapanaginipan? Mamaya na ang usapan, Apo. Wala nang oras. Baka makapasok na rito ang halimaw sa labas. Manang sabi, nakikiusap po ako. Wakasan niyo na po ang sumpa. Wasakin ninyong kayamanan. Sigurado ka na ba? Kapag ginawa natin ito, ilang taon na lang ang bibilangin ng iyong buhay.
Ako man ay agad ding papanaw. Ito na lamang talaga ang hinihintay ko. Ang natitirang misyon na kailangan kong gawin. Teka, Nay. Ano po bang sinasabi ninyo? Hindi naman po tama yan. Takoy, kailangan mong maintindihan. Misyon ko ito. Kung hindi ko itutuloy, manganganib ang marami. Lola, ipaliwanag niyo na po kasi at ang hindi na kami naguguluhan. Lumabas ka na, babae ka! Lumabas ka kung ayaw mong ubusin ko ang lahat ng mga tao sa baryong ito! Nagulantang sila nang biglang magsumigaw ang aswang na nasa labas ng bahay. Halata ang pagkadesperado sa boses nito. Ramdam ni Dayang na hindi ito magdadalawang isip na totohanin ang banta kapag nasukol. Lumabas ka rito, Dayan! Lumabas ka! Bilisan mo na, Ineng. Wala nang oras. Gawin na natin. Habang kaya ko pang pigilan ang aswang sa labas ng bahay. Sige po, Lola. Handa na ako. Kinuha ni Dayang ang kahon sa kanyang bag. Inilapag niya yon sa gilid ng papag ng matanda, saka binuksan. Gaya na nangyari noon kay Senyor Apitong, agad ding nagbago ang anyo ng dalaga. Nangitim ang kanyang balat, bagay na ikinasindak ng magpinsan at ni Tatay Takoy. Hindi. Anong... Oh, totoo ba ito? Nay, alam niyo ba? Ikaw yung nakita kong aswang. Hindi. Ikaw nga. Lumabas ka na! Harapin mo ko, Dayan! Sisimulan ko na. Kinuha ng matanda ang kahong may lamang mga gintong barya. Ipinatong niya iyon sa gitna ng kanyang dibdib habang nakahiga. Pagkatapos ay nagsimula siyang magdasal ng tahimik. Kumikibot-kibot ang bibig kahit walang lumalabas na salita. Hindi na ba talaga matatapos to? Dayang! Ano nangyayari sa'yo? Ito na yun. Matagal ko nang inintay to. Ito na yun. Sa isang iglap ay biglang nawala ang anyong aswang ni Dayang at namilipit ito sa sahig sa kwarto ng albularya. Hindi maintindihan ng dalaga ang nararamdaman. Pakiramdam niya ay nababaklas ang buo niyang kalamnan. May matindi ring sakit na nagmumula sa kanyang sikmura. Paangat yun na animoy may gumagalaw mula sa kanyang tiyan papuntang bunganga. Hindi ko na kaya! Masyadong masakit! Dayang! Ano bang nangyayari sa'yo? Ano bang gagawin namin? Diyan lang kayo, Lucio! Natutuwa ako sa malasakit mo sa akin. Kahit nakita mo ang pagkaswang ko. Pero... kailangan kong kayanin to! Ito na! Hindi! Nakakainis! Hindi! Ano yan? Gagamba? Biglang sumuka si Dayang ng isang napakalaking gintong gagamba.
Napaatras sina Perla at Tatay Takoy. Si Lucio naman ay lumapit sa dalaga at hinaplos-haplos ang likod nito. Lahat sila ay nakatingin sa gagambang nangingisay sa sahig. Ha? Anong klaseng gagamba yan? Bakit kulay ginto? Ang binhi ng aswang. Ang binhi ng aswang na nasa kalooban ko. Sunugin natin yan. Sunugin natin. Teka sandali. Kukuha ko ng posporo at garapon. Agad-agad ay kumuha si Lucio ng posporo at garapong may gas. Nangihina man ay dinampot ni Dayang ang gintong gagamba at agad itong nilublob sa loob ng garapon. Walang dala-dalawang isip naman yung sinindihan ni Lucio. Noon din po ay agad sumabog ang napakabahong amoy. Nilukob ang buong kwarto at ilang sandali lang, huminto na sa paggalaw ang gagamba at naging kulay itim. Diyos ko, totoo bang lahat ng nakikita ko? At wala na. Mukhang wala na ang halimaw sa labas. Wala nang sumpa. Hindi na ako aswang. Suwakas. Suwakas. Dayang, ano ba kasing nangyayari? Ipaliwanag mo naman oh. Pangako, makikinig ako. Makikinig ako. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako, Lucio. Tatay Takoy. Kung nagliliman ako sa inyo. Lola! Lola Sabing! Hindi! Lola! Lola! Lola Sabing! Nang ibaling nila ulit sa albularya ang pansin, ay hindi na ito gumagalaw. Nasa ibabaw pa rin ng dibdib nito ang kahon. Subalit, puro itim na mga barya na ang laman. Patunay na nagawa nga nitong sirain ang sumpa ng tayamanan ng aswang. Gumulong ang mapayapang mga araw ng burol ng albularyang si Sabeng. Sumapit ang kanyang libing. Nakapagpahinga na rin sa wakas si Nanay Sabeng. Oo nga po, Tiyo. Sa wakas, hindi na magdurusa si Lola sa kung anumang karamdaman niya. Uuwi na po ba tayo pagkatapos nito, Tay? Ang totoo, iniisip ko nagdumito na lang tayo sa bukid doon. Masasakang lupa naman ako dito. Pwede rin dito na si Perla. Lucio, ialis na siguro ako. Aalis ka? Saan ka naman pupunta? Hindi ko alam kung saan ako. Pero tapos ng misyon ko. Wala na akong sapat na dahilan para manatili pa rito. Hindi pa ba kami sapat na dahilan para sa'yo? Ayaw mo ba kami kasama sa mga huling bahagi ng buhay mo, Dayang? Simula po noon ay nanatili na nga si Dayang sa piling ng mag-anak. Naging sila ng lolo Lucio ko, pero hindi po sila nagkaanak. Hinuha ni Dayang, siguro ay sinira na ng pagkaaswang ang kanyang katawan. Marami na itong pinsala nang bumalik sa pagiging pangkaraniwan. Bagay na mukhang may katuwiran nga dahil makalipas ang 4 na taon, tuluyan na rin pumanaw si Dayang. Pumanaw makalipas ang mahigit 1 siglo niyang pamumuhay bilang isang aswang.
Naging mapayapa naman ang buhay ni na Lolo Takoy, Lolo Lucio at Lola Perla. Si Lolo Lucio ay nakapangasawa, makalipas ang mahigit 10 taon na siyang naging lola ko. Gayunpaman, ang kwento tungkol sa babaeng si Dayang ay hindi na nabura sa aming angkan hanggang ngayon. Ako po si Jerome, hanggang dito na lang po ang kwento ko.